Hi Pisces! This is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng weekly reading for Pisces para sa linggong ito. Okay, so alamin natin kung ano mga posibleng mangyari for Pisces sa linggong ito. Okay, so kahit anong linggo man to napanood, kahit anong buwan, taon, take lang basta mag-resonate po. Okay, so reminder lang Pisces na ito ay general reading. So, pwede pong mag-resonate sa'yo. Pwede pong hindi. Pag hindi po tugma, huwag pong ipilit po. Okay? And, ano pa ba? Welcome po ang lahat ng gender, babae, lalaki, LGBT, ay pwede po sa feminine or masculine na energies. Okay? So, ano po yung mga posibleng mangyari po for Pisces sa linggong ito? Mga gabay, mensahe, mga posibleng mangyari for Pisces sa linggong ito. Two of Swords. So, you're doing something Pisces, pero at the same time, parang meron kang hindi kinakausap or something like merong silent treatment, merong crossing or something na merong isa na kailangan mong gawin, merong isa na kailangan mong i-resist, Pisces. Okay? So, it's either there is someone na hindi mo kinakausap via phone or via whatever, kasi puro gadget tayo dito, Pisces, ano? O pwedeng mas pinofocus mo yung trabaho and yung kung ano man itong kailangan mong i-deal personally, parang wag mo muna parang sinet aside mo muna siya and mas nag-focus ka sa trabaho, or pwede pong vice versa, mas inano mo na yung trabaho kasi kailangan mo pagtuunan ng pansin itong kung sino man itong dinidil mo, Pisces, ano? Or pwedeng parang nag-focus ka sa trabaho, sa mga bagay na kailangan, sa mga bagay na importante, okay? And you don't want to deal anything, okay? Parang sinasadya mo magbisi-bisihan, Pisces. Okay, so ano po ito? Queen of Wands. Oh, so you're trying. It is something like, alam mo kung ano yung gusto mo, Pisces. You are attractive, okay? Or you're dealing with someone attractive. Kasi Queen of Wands is someone na feminine energy, na attractive. Okay? And pwedeng mahilig ka sa pusa. Meron tayo ditong pusa dito. Meron tayo ditong sunflower. Okay? Or pwedeng, you know how to attract. Okay? And naririnig ko yung word na peace of mind, Pisces, or something na parang ayaw mong i-deal. Parang ayaw mong i-deal yung that type of drama, Pisces, ano? And you know your worth. You know what you want. You know what you deserve. Okay, so ano pa po yung message po? Or pwede ding you're dealing with someone, Pisces, na busy sa trabaho, but at the same time, focus on you. Kasi parang nagtatabaho siya, pero yung kamay niya nakaganon, busy yung kamay sa kaliwa, busy yung kamay sa kanan. Tama ba yung sinabi ko? Busy sa trabaho, busy din sa cellphone, Pisces. Okay? So, pwedeng ikaw yung laman ng cellphone ng taong to. Okay? So, or pwedeng siya yung laman sa cellphone mo, take mo lang kung saan mag-resonate, or pwedeng you're not talking to this person, ayaw mo ng ganong klaseng drama, okay, you know your worth, kung ano man, ganito, ganyan, okay. So, ano pa po yung mga posibleng mangyari for Pisces sa linggong ito? Pwedeng you are a healer, Pisces, or something like, pwedeng malakas yung intuition mo, pwedeng psychic, naririnig ko yun, okay, pwedeng may pang spiritual, kumbaga, pwede pong ganon. Okay, so ano pa po yung posibleng mangyari po for Pisces? Five of Pentacles, and
So pwede mas mo as I said kanina, Pisces, parang meron kang kailangang i-set aside muna kasi kailangan mong pagtuunan ng pansin ito, kailangan mong pagtuunan ng focus itong kung ano man ito. Pwedeng lalo na sa trabaho, Pisces, kasi meron kang mga due dates na kailangan bayaran, may mga responsibilities na kailangan kang tustusan, okay? Nakikita niya yan, no? May bangko dito, may passbook, okay? May bills tayo dito, and nakikita niyo yan, meron tayo ditong 8 of swords, parang nangunguha na siya sa parang mga ipon or anything, okay, yung mga saving niya, medyo nakukunan na, okay, so kailangan mong mas mag-focus sa responsibilities, Pisces, or sa importante, or kumbaga kailangan mong alam mo yun, kumbaga, tustusan muna or atupagin muna itong mga kailangan. Pagtuunan ng pansin, bayaran, okay, pag-ipunan, pwede pong ganon, okay? So, or pwedeng you're busy about someone and parang hindi mo na nabibigyan ng focus itong trabaho mo, kaya pwedeng ganito yung nangyayari, Pisces, okay? So, you should know how to balance the situation, Pisces, and the moon. Nakikita niyo yan, mayroong mga secrets na mabubunyag, may mga bagay na realizations, pero ka mga realizations at night, okay? Pwedeng tingnan mo yung sarili mo sa salamin, Pisces, and meditate, okay? Kausapin mo yung sarili mo, ano ba dapat yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo? Okay? Dapat siguro kailangan mong humarap sa salamin and kausapin mo na masinsinan yung sarili mo, Pisces, okay? Kung ano ba yung gusto ko, ano ba yung dapat kong gawin, okay? You have to give advice to yourself, Pisces, para pong ganon, okay? And there's nothing wrong with it, okay? Hindi yun parang joke lang, hindi po ganon. Kailangan mo talaga minsan kausapin yung sarili mo para ipa-remind na may mga bagay na importante and you don't have to deal with other things na alam mo yun, pwedeng magiging obstacle sa mga ganito, okay? You should know, this reading right now is kailangan mong malaman on how to balance the situation. Pwedeng sa trabaho and sa love life, okay? Sa trabaho and personal lives, pwede pong ganun, okay? So, you should know, you should set some boundaries, okay? You should remind yourself kung ano yung dapat mong gawin, okay? Kasi may mga importante, may mga responsibilities, nakikita ko dito, Pisces, na may mga responsibilities na kailangan pagtuunan talaga ng pansin, okay? So, kung trabaho man ito, focus muna, tapos pag okay na, nabayaran na, okay na lahat, nakapag-ipon na, okay, pwede mo nang atupagin yung kabila, okay? So, bottom of the deck is Page of Swords. Pwedeng ito ay nanggaling sa medyo malayong lugar, okay? Pwedeng ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, Pisces, okay? Or you're dealing with someone na ganito po. Kasi Page of Swords is someone na gathering some information, looking at you from the far, okay? So, pwedeng nagtatrabaho ka tapos meron kang dinidil na tao na medyo malayo sa'yo, kaya siguro merong cellphone, okay? So, yeah, medyo may mga unbalance lang nangyayari dito, so you should know how to focus on yourself. Nakikita nyo yan, nagsasalita siya dito sa microphone, nagtatabaho siya ng maayos, hindi kagaya dito, Pisces. May mga projects siguro ka, may mga bagay kang kailangan tapusin, okay? Kailangan pagtuunan ng pansin, pero medyo na out of balance lang because of this, okay? So you should put yourself into like one-on-one talk with yourself, Pisces, okay? You should remind yourself kung ano yung dapat gawin, okay? And pag okay na, as I said kanina, pag nabayaran na to, nakapag-ipon na, hindi na to matatanggal itong parang alkansya or something like pitaka dito na may susi pa, hindi na yan makukunan pa ng pera, malalagyan pa siya ng maraming pera, then that's the time to have a little bit of side this thing, okay? Pero, as I said kanina, Pisces, you should know how to balance yourself. Pwede itong reading na ito, sa linggong ito, Pisces, para siyang, reminder for you, na kailangan
alamin on how to balance the situation. Lalo na ngayon, lalo na holiday season. So, may mga bagay talaga na medyo busy. Okay? And medyo kailangan pagtuunan ng pansin. Okay? So, ano pa ba? Kuha siguro tayo ng tarot cards. Alamin pa natin kung ano pa yung mga posible pang mangyari. Mga other information po regarding with Pisces. And there's a Knight of Cups. Oh, pwedeng ito ay meron sa connection someone na may connect, parang love interest, love connection sa'yo. Nakikita niyo yan. Okay, mabibigyan ng tamang panahon, tamang oras, tamang delivery. Okay, dito sa Knight of Cups. This is a good news card, Pisces. This is a love, happiness, traveling card. Okay, and ayun, no? Two of Cups. Two of love, two of affection, okay? Soulmates. This card, nakikita nyo, is almost the same as the lover's card po, okay? It's something like lovers, give and take, pagmamahal, okay? So, kung love man to and trabaho, maiintindihan ng taong minamahal mo, Pisces, na medyo busy ka lang siguro, or dapat mong intindihin yung taong minamahal mo na medyo busy. And pag okay na lahat, as I said kanina, pwede na kayo mag-usap, pwede na kayong okay? So, medyo kailangan lang talaga i-balance yung mga sitwasyon, and pwedeng medyo pahabain pa yung pasensya, Pisces, ano? And meron tayo ditong the Fool. Yes, malapit na ang another year, okay, 2025. So, meron tayo ditong Queen of Pentacles, Queen of Wands, and Queen of Pentacles. Bottom of the deck is 7 of Pentacles. So, meron itong connection sa trabaho po. Okay, nakikita nyo yan, the Fool and the Queen of Pentacles. This is a new beginning for you to focus sa mga bagay na, especially kung siguro sa financial, Pisces. Especially, meron tayo ditong 7 of Pentacles na meron connection sa trabaho, tapos 2 of Swords, yung sinabi ko kanina about din sa trabaho po. Okay, so, kung mahal ka ng taong dinidil mo, Pisces, maiintindihan niya kung bakit busy ka. May mga responsibilities na kailangan mong pagtuunan ng pansin. May mga bayarin na kailangan i-settle, may mga finances na kailangang i-maintain, okay? And pag mahal ka, alam mo yun, maiintindihan ka, Pisces. Or pwede pong ikaw po yung dapat umitindi sa taong minamahal mo po, na kung medyo man busy man siya, okay, intindihin niyo po muna, and alam mo yun, pahabain ng medyo konting pasensya lang, okay? Meron tayo ditong the Fool. This is a parang new beginning, new chapter, new adventure, okay? So, yeah, ang reading natin ngayon is something like a reminder for you, Pisces, na you should know how to balance the situation, okay? And kung kailangan kausapin yung sarili mo, or kailangan yung mag-usap ng kung sino man itong dinidil mo, and isettle lahat ng mga bagay, isettle yung mga kailangang mga bayarin, mga responsibilidad, okay? And pag okay na, pwedeng kayo ay long distance ng taong to, lalo na't meron tayo ditong Page of Swords, okay? Kung ano man, mag-uusap at mag-uusap kayo ng taong dinidil mo, Pisces. Okay? So, kuha tayo ng mga initials, random words, kung sino or ano po yung mga konektado for Pisces sa linggong ito. Pwedeng busy kayo, lalo na sa trabaho, kasi this is a holiday season. So, pwede pong ganun. So, ano pa po ang message po for Pisces? Mga name initials. Meron tayo ditong letter P, Sent, A, seven, 8 and 7, tapos P, A, tapos meron tayo ditong amoy or pabango, merong scent, tapos V, isa pa po, ano pa po yung message na po for Pisces, and flower.
Okay, so yun po ang ating reading, Pisces, sa linggong ito. Naway nag-resonate at naway nagustuhan niyo po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel and click the bell button, Pisces, para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin, okay? So, thank you, Pisces, and God bless!